Isang batang babae sa Coronadal sa South Cotabato ang may tig 12 daliri sa kamay at pati sa paa. Sa Tarlac naman, kaawa-awa ang isang sanggol dahil sa kanyang kondisyon ng siya'y isilang. Umaapila ng tulong ang kanyang mga magulang. Nakatutok si Susan. Pinagkakaguluhan ng mga residente ng Barangay San Jose sa Concepcion, Tarlac ang isang bagong silang na sanggol. Kakaiba raw kasi ang hitsura nito. Malalaki ang dalawang mata at walang ilong. Nagtutuklap at nagsusugat din ang balat niya. Ang mga paa tila hugis bilog. Ayon sa kanyang ina, ipinaglihi raw niya ang anak sa isdang maya-maya. Isang buwan pa lang po, mahilig ako sa isda. Isda po yung kinakain ko. Anong isda yung laging kinakain? Maya-maya po, yung ulo. Yung ulo ng Saka maya-maya. yung buntot po. Hindi pa raw siya nagpa-ultrasound nung nagbubuntis pa. Pero tanggap daw niya ang kondisyon ng anak na pinangalanan pa niyang Maria Maya-maya. Wala po magawa, ganun talaga. Pero masaya ka pa rin. Opo, siyempre anak ko po siya. Yes. Sinabi ng doktor na baka hindi raw magtagal ang kanilang sanggol. Wala rin daw patunay sa medisina na may kaugnayan ang pinaglihian ng isang ina sa magiging itsura ng sanggol. Pero di nawawala ng pag-asa ang kanyang mga magulang. Panawagan nila, Sa bata po, kung tulungan nyo ng magbuhay dahil sa po kalagayan ng anak namin. sa lungsod ng Coronadal sa South Cotabato, isang batang babae naman ang may tig-6 na daliri sa mga kamay at paa. Ayon sa kanyang ina, ipinaglihi niya ang anak sa alimasag. Pero paliwanag ng isang doktor, ang tawag sa kondisyon nito ay syndactyly, isang uri ng kondisyong bunsod ng hindi magandang development ng mga cells nito. Sa pag-divide sang cells sinasang during sa development niya pala. May mga daw term na syndactyly, pero namin ang iyang pagplastarya kay daw hindi silingan daw sipil gid daw tublogin. Maaari naman daw na hindi natanggalin ang mga sobrang daliri dahil hindi naman daw nakakasagabal ito sa paggalaw ni VJ. Muling paalala ng mga doktor, mahalaga ang pagpapacheck up ng mga buntis upang matiyak na maayos ang development ng mga sanggol. Susan Enriquez, Nakatutok, 24 Oras. Samantala, makikipag-ugnayan na po ang GMA Kapuso Foundation sa Pamilya Pangan para malaman kung papaano matutulungan ang sanggol. Chika Minute! Inamin na ni Rian Ramos at Casey Montero na exclusively dating sila ngayon. Sa relationship status ngayon ng dalawa, mas gusto raw nilang kilalanin ang isa't isa. Enjoy raw sila tuwing magkasama at kapwa sinusuportahan ng isa't isa. Ipinakilala na rin daw ni Casey si Rian sa kanyang ina at nakilala na rin daw si Casey ng pamilya ni Rian. Pero kailan kaya sila magiging officially mag-on? We're dating. Feeling ko it's not something na pwede kong bigyan ng talagang time. Pero kailangan parang mararamdaman ko lang kung yun na yung tamang time or kung pwede na. We're dating. And we're not dating anybody else other than each other. What is official? Do you have to say that we're boyfriend and girlfriend? Does that make it official? At yan po ang mga buena mano kong chika for this week. Tutok uli bukas for the hottest in showbiz. Dito lang sa Chika Minute. Susunod na po ang Luna Blanca. Ako po si Pia Guanyo. Mel, Mike? Salamat, Pia. At yan po ang mga balitang aming tinutukan sa nakalipas sa 24 oras. Maraming salamat sa inyong pagtitiwala mula sa tahanan ng katotohanan. Ako po si Mel Tiangco. Ako po si Mike Enriquez. Ito ang GMA. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Walang kasinungalingan, serbisyong totoo lamang. At dahil hindi natutulog ang balita, Nakatutok kami 24 oras.